Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At ako po ay nagagalak na tayo po ay muling mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At magandang umaga, magandang Friday morning para sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Genesis. Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 13. Ito po pagkasabi sa salita ng ating Panginoon. Ang kasaysayan ng paglikha. Verse 1. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig ito upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsasamang tubig. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Hindi na po natin basahin ang lahat ng verses ng Genesis. But this is speaking about the creation. So my topic this morning is from nothing. May mga bagay na kung titingnan natin ay ginawa ng Diyos out from nothing. But when God created man, it's not out from nothing. It's from the dust. Now, anong ibig ko pong iparating dito? Sa atin pong nabasang teksto, pinakita lang po ang kapangyarihan ng Diyos na kahit hindi ito nag-i-exist, but God caused out from nothing to make something. This only tells us that God's power is not limited on the things that we can see or on the things that we can conceive. Hindi po nalilimitahan ang kapangyarihan ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Nung sinabi niyang magkaroon ng liwanag, bigla pong nagkaroon ng liwanag. Out from nothing. This is my question. Nang pasimula, anong meron? Wala. Tama po ba? Nang pasimula, wala. It's nothing. But God, out from nothing, create something. God is so powerful that He can do that by His hand. He can do it without any help from anyone. Kung titingnan natin, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa gayong kalaking bagay. Ang tanong ko, how much more sa mga problema ang ating kinakaharap? Minsan ang pagtitiwala natin ay napakaiksi lamang. Ang ating pananalig sa Diyos na makapangyarihan, minsan ay hindi ganun katatag. Kung halimbawa, ang puso natin o ang ating pananampalataya ay minsan bumabagsak at bumababa. Balik po tayo sa pagbabasa sa aklat po ng Henesis at makita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung ano ang kanyang ginawa. Sa paglikha ng Diyos, doon natin makikita ang kamangha-mangha niyang mga gawa. Doon natin makikita ang kapangyarihan niya kung paano siya kumikilos. God can do even if it is beyond what we can conceive. Kung babalikan natin ang ating binasa, sinabi niya, magkakaroon ng paghahati, ganito, ganyan. It's not difficult.
In English, He said, let there be light. He never forced to have light. Hindi niya pinipilit. Sinabi niya, let there be light. Minsan kasi pinipilit ng tao, tama po ba? No? Pero sabihin ko po sa inyo, when the Lord says something, hindi niya pino-force ang ilang bagay. He just let it go. Let there be light. With regards to our life, God can perform miracles in our life and He will not force it. And we don't have to force God to do something great. All we have to say, Lord, let your will be done. Let it be, Lord. Let it be. So if the Lord let that one, nothing can stop. Again, ulitin ko po, kung papahintulutan ng Lord, walang sino mang makakapigil. Ano man ang pagpapalang inaantay mo ngayon, ano man ang mga desire mo sa buhay ngayon, I will tell you, bring it to the hands of God and said, Lord, let it be, Lord, let it be. When the Lord said, okay, I will let it go, I will let it happen, and just watch how will I do things out from nothing into something. Our God is a miraculous God at hindi pa po nagbabago ang ating Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at tingnan natin ang ating ilang biblical truth po na ating nakikita dito sa atin pong pag-aaral. Sinabi ko po dito, only God can do anything out from nothing. Paano yung mga magikero, Pastor? No. Yung mga magikero na yan, yung mga payaso na yan, they are tricksters, no? May mga tricks silang ginagawa. It's already existing, no? Hindi lang natin napapansin kung gaano kabilis ang kanilang mga kamay. It's already there. It's not a magic. It's there. Because only God can do out from nothing, to make something. Yung mga trickster na yan, nandyan na yan, nag-i-exist na yan, pinalabas na nila, pinakita na lang nila. No, it is well prepared. Only God can. Kaya ibalik pa rin natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Another point po na nakita ko doon is, when man was created, it is not from nothing. It is from something, which is the dust in the ground. That makes us different from all other creation. Napakaganda po. That out from creation, God made us from the dust. He made us. He molded us according to His image. God molded us from the dust. And it's quite interesting to know that when God created man, hindi nila sinabi na, okay, tao, lumabas ka. Hindi po. He exert an effort to mold the man. He exert an effort to make man from the dust. No? Also, man was created in God's image. And the rest of the creation never received this kind of molding. Hindi sila nakatanggap ng ganitong klaseng paggawa, no? Only man. Ang kagandahan pa, sinabi doon, God created man in His own image. It means it is after the pattern of God, which I believe we as human nature have received this divine, communication with God during that creation. Because when the Lord breathed His Spirit on us, we become the living soul. Tama po ba? Nung tayo po yung naging living soul, His Spirit, the Spirit of God, can have in contact with us through our spirit. Kaya nga po binigyan tayo ng Spirit ng Lord, a human spirit, so that we can have a communication with God. So what is the conclusion? Simple. We are not a body. Ulitin ko po, we are not a body. We are a spirit being in the body and we have the soul. Dapat po natin tandaan na tayo po ay hindi katawan, kundi tayo po ay spiritual being.
Kaya po, may longing sa puso natin. Kaya kung halimbawa, hanap tayo ng pera, trabaho tayo ng trabaho, the entire week or the entire month, we will be longing for God. Why? Because we are spirit being. And another point is we have the soul. What is the soul? It is the will, the mind, and the emotion. Ulitin ko po, the soul is the will, the mind, and emotion. Yan po yung pag-iisip natin. Diyan po tayo kumikilos. Diyan po tayo nagde-decide. But we are a spirit being because we are created in God's image. So what is my challenge this morning? My challenge for this morning is so simple. Trust in the Lord and let your spirit be in tuned to the Spirit of God. Alam nyo po, kung naka-tune po, para bang radio, pag hindi po naka-in-tune yung radio natin, maingay po, tama po ba? Hindi mo mapakinggan ng maayos yung gusto mong pakinggan, hindi clear. Ganun din po, kung hindi tayo naka-in-tune sa Panginoon, gusto man natin makinig sa Diyos, pero hindi natin siya mapakinggan ng malinaw. Bakit? Hindi tayo naka-in-tune sa Kanya. So let our spirit be in tuned to the Spirit of God because we are created in the image of God. And if ever you have problem, don't worry. Because if God can do something out from nothing, ano pa kaya yung problema mong napakaliit lang? God can make a change in that life. God bless po.